Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganoon rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga upload. Ikalimang kabanata. Abot kamay di matanaw. Oh come on! Umupo na rin sa gilid ng kama si Raisa. Babalik din yon. Marahil nagpapalipas lang yon ng sama ng loob. Malay mo bukas makalawa. Naririyan na siya sa labas ng mansyon. O kaya baka dito mismo sa inyong silid, diba? Magdilang anghel ka sana. Pilit nang umiti si Gilbert. Bumangon. Lumakad sa kabuuan ng silid. Sana, dito ko siya makita sa aming silid. Sana bahaging ito ako nagkaroon ng malaking pagkukulang sa kanya. Dito ko pupunan ang lahat. I'll make it up to her. Sana magkatotoo nga. Hinawakan siya sa balikat ni Raisa. Hayaan mo. Your wishes will come true. Pasasaan ba't uuwi rin si Alex? Maybe she's just taking her time. Baka she felt she needed space kaya nagtago muna siya. That's true. Pagsang-ayon ni Henry. Kaya kung ako sa'yo, ayusin mo ang buhay mo. Ibalik mo uli sa normal. At hindi mo namamalayang katabi mo na uli siya rito sa kama. Napangiti si Gilbert. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang makaalis ang mag-asawa, naisipan ni Gilbert na maglakad-lakad sa kanilang silid. Pinagbubuksan ang mga drawers at closet ni Alex. Gusto niyang maramdaman ng asawa, kahit man lang sa pamamagitan ng mga personal nitong gamit. At natambad sa kanyang paningin ang mga mamahaling damit ni Alex, na maayos ang pagkakasalansan sa loob ng maluwag na built-in cabinet. Napangiti siya. Lumuwag ang kanyang dibdib. Isa-isa niyang pinagyayakap ang mga nakahanger na damit. At nanariwa sa kanya ang pang-amoy ang mabangong katawan ng asawa. Laging malinis, laging humahalimuyak. Parang katabi lang niya ito ngayon. Ang amoy ng personal nitong pabango, ang mabangong hininga. Alex! Oh Alex! Bumalik ka na please. I love you. Dinaklot niya ang nakahilerang damit ng asawa sa closet. Pinagyayakap. Inilapit sa kanyang mukha. Hinagkan. Bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Isasara na niya uli ang closet nang may nakatawag ng kanyang pansin. Isang itim na bagay sa may sulok. Sa ilalim ng mga nakahanger na damit. Kinuha niya. Only to find out, isang katleya yon na may black cover. Kanyang binuklat. Diary? Nagme-maintain ng diary si Alex? Oh my God! Nangingipos po si Gilbert sa kanyang nabasa sa diary ni Alex. Naroroong lahat ang mga itinatagong hinaing ng kanyang asawa. Ang lihim na pagkasuklam ng nadama nito nang ibando na sila ng kanyang daddy na nakisama sa ibang babae sa ibang bansa. Ang pangungulila nito ng mamatayang ina. Ang pait ng pag-iisa ng tuluyang malulong sa drugs ang kapatid nitong si Cathy na siyang naging dahilan upang tuluyan itong inilagak sa isang rehabilitation center. At ang mga piping hinaing nito sa kanilang pagsasama. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Napasuntok siya sa kanyang study table. Lalo lamang nahayag ang kanyang malaking pagkukulang kay Alex. Inis siyang tumayo. Binuksan ng bintana. Humugot ng sunod-sunod na buntong hininga. Gusto niyang maghihiyaw sa galit. Naging napakatanga niya upang hindi malaman ang mga dapat niyang maging priority sa buhay. Naging bobo siya. Nakalimutan niyang kaya nga pala siya nagpapakamatay sa paghahanap buhay
ay para sa ikaliligaya ni Alex. At ngayong wala na si Alex, para kanino pa ang lahat ng kanyang ginagawang pagsisikap. Hinagilap niya uli ang diary. Binabalik-balikan ang mga pahinang nagtataglay na mga pagdaramdam ni Alex sa kanya. June 10, it's my birthday. Pero ni kapirasong bulaklak mula sa hardin ay wala siyang inabot sa akin. Isang kiss lang sa pisngi ang ipinasalubong ni Gilbert. Alam niyang I'm dying to receive flowers. Pero binaliwala niya dahil sayang lang daw ang pera kung gugugulin sa flowers. Agad na malalanta, mabubulok. Mabuti pa raw na invest na lang ang pera sa mas profitable venture. Umiyak ako. Masamang-masama ang loob ko. Kulang na lang na sabihin kong bakit hindi na lang ang negosyo ang pinakasalan mo. Mabuti yun. Walang damdaming masasaktan. June 11. Umuwi siya ng maaga. Sabi niya, ngayon daw siya babawi. Akala ko ititreat niya ako sa labas pero hindi. Nagkulong lang kami sa kwarto at nanood ng VHS. Wala na raw gastos, makakatulog pa siya ng maaga. Pagkatapos ng isang movie, naghihilik na siya. Nabigo na naman ako sa inaasahan kong paglalambing mula sa kanya. June 20. Gilbert, kailan ka ba matututong makipag-sex? Pwede ba? Huwag kang masyadong magmadali. Wait for me. Shit. I hate you. July 5. Alas 11 ng gabi na siyang umuwi. Marami raw trabaho sa opisina. July 22. Daldal ako ng daldal. Tulog na pala si Gilbert. My God! Kailan niya mauunawaan na hindi isang bato ang kanyang asawa? July 30. At last, he performed well in bed. Kung hindi ko pa siya pinainom ng Red Bull, wala na naman sigurong mangyayari. August 3. Back to normal. Parang wala na naman akong asawa. Hanggang sa kama ay puro business transaction ang bukas ng bibig. Hay nako, kung pwede lang magpalit ng asawa ng hindi nagkakasala, ginawa ko na. Will somebody help me? Please. August 10. I'm so excited. He called and he's coming home early. Mukhang may magandang mangyayari sa aming second wedding anniversary. August 11. I hate you, Gilbert. I hate you. I hate you. August 20. We're going to an island. May magandang burol daw doon. I'm giving my marriage a second chance. Gilbert, don't fail me. Iyon ang huling entry sa diary. Putol. Sinadya ni Alex. Isang ultimatum na napaiyak siya. Sayang at naging manhid siya sa mga paghihiwatig ni Alex. Kung hindi sana siya naging bulag. Tumungo siya sa kanyang study table. Doon niya inihulagpos ang paghihinayang. Umiiyak siya habang sa mga kamay ay yakap ang diary. Hanggang sa siya'y nakatulog na gayong ayos. Kalagitnaan ng gabi nang kanyang maramdaman ang mahinibang yabag mula sa kanyang likod. At sa kanyang paglingon ay gano'n na lang ang kanyang gulat sa kanyang nabungaran. Alex, ikaw na yan? Ipinikit-pikit niya ang kanyang mga mata. Ipinilig-pilig ang ulo. Ngunit nanatili ang kabuuan ni Alex sa kanyang harapan. Suot ang puting hanging shirt at puting short na siyang suot nito nang mawala sa isla. Oh Alex, ikaw nga! Agad niya itong sinugod ng yakap. Pinaghahalikan sa magkabilang pisngi, sa buhok, sa noo, at kung saan-saang pangbahagi ng mukha nito na nahahagip ng kanyang mga labi. Thanks God, you're still alive. Hindi mo lang alam kung paano mo ako pinaligaya. Nanatiling walang imik si Alex.
Nakatingin lang, nakangiti, ngunit walang binibigkas na anuman. Alam ko na ang sama ng loob mo sa akin. Nabasa ko sa diary mo. And promise, hindi na mauulit iyon. Mula ngayon, ikaw na lang ang priority ko. Mula ngayon, wala nang masasayang na gabi. At sisimulan na natin. Sabik na pinako niya si Alex. Dinala sa kama, inhiga. Tinititigan. I love you very much, Alex. Please believe me. I love you more than anything else in this world. At sinundan niya yon nang malumanay na haplos sa pisngi nito. Di naman niya ang makinis nitong kutis. Ang malasot lang kaputian. I love you. Bulong niya, sabay yuko upang igawad ang halik na naghihintay nitong labi. Sapo ang ulong iginala ni Gilbert ang paningin at halos na malikmata siya nang malamang wala siya sa kama, kundi nasa lapag, sa tabi ng kanyang study table. No, kanyang nabigkas nang mapagtantong hindi siya nahulog sa kama, kundi sa kanyang pagkakatulungko sa study table. Si Alex, bigla niyang nabigkas, sabay tayo at tingin sa kabuuan ng silid. Alex! Nataranta siya nang makitang walang ibang tao sa silid. Tumakbo siya sa may bintana. Sumilip. Wala. Takbo siya sa pinto. Alex! Wala pa rin siyang narinig na sagot. Bumaba siya sa hagdan. Nagsisisigaw. Tinatawag ang pangalan ng asawa. Bumukas ang ilaw sa sala. Nagising ang mga katulong. Sir, bakit po? Pupungas-pungas na tanong ni Nati. Si Alex. Nasaan si Alex? Bumalik na siya. Nasaan si Alex? Nagkatinginan ang mga katulong na nanagsasanggunian. Kumibo kayo riyan. Huwag kayong tumayo lang. Hanapin niyo si Alex. Alex! Tuloy-tuloy siya hanggang sa labas. Tinanong ang guard on duty. Nasaan si Alex? Saan siya dumaan? Nasaan ang asawa ko? Ho? Nagtatakang napakamot ng ulo ang security guard. Ibig mong sabihin, pumasok ng lahat rito sa bahay si Alex. Hindi mo pa rin namamalayan? Anong klaseng gwardiya ka? Sir, wala po namang ibang pumasok rito. Katunayan nga po, pagkaalis lang kanina ni Ma'am Raisa at Henry, wala na pong ibang pumasok rito sa bahay. Tumigil ka. Iwinasiwas niya ang kamay. Wala kang silbi. Sabay talikod at patakbong bumalik siya sa kwarto. Alex, please, magpakita ka. Alex! Inisa-isa niyang binuksan ang mga malalaking built-in cabinet sa kanilang silid. Iniisip niyang naroon lang si Alex at nagtatago. Ngunit talagang wala roon ang kanyang asawa. Ni palatandaan na may pumasok roon ay wala siyang matrace. Nanlulumong nasa puniya ang noo. Pilit na lumalakad palapit sa kanyang study table. Naupo. Doon siya nagmuni-muni. Pilit niyang sinasariwa sa alaala ang mga nagdaang pangyayari bago ang kanyang pagkakalugmok sa lapag. Panaginip nga lang ba yun? Nananaginip nga lang kaya ako kanina? Tumatanggi ang puso niyang paniwalaan ang teoryang iyon. Hanggang sa naalala niya ang diary. Yakap niya ang diary na yon bago siya nakalimot sa sarili. At naidlip. Wala. Pumihit siya sa kabilang gilid ng study table. Inisa-isa ang lahat ng bagay na nasa ibabaw. Talagang wala roon. Maging sa ilalim ay wala rin siyang makita. Saan na napunta ang diary na yon? Sinong kumuha? Nati! Sigaw niya pagkalabas lang ng pinto. Sir, bakit po? Agad na sagot niya. Sino ang pumasok sa silid ko kanina? Nasa guardhouse ako. Ho? Wala nung umakyat ako roon.
Di ba kasunod yung kami kanina? Wala. Sinong kumuha ng diary ni Alex? Yakap-yakap ko yun bago ako nakatulog. Ho? Ewan ko ho. Pero talaga hong walang umaakit sa silid ninyo. Naririto po kaming lahat sa ibaba. Natigilan si Gilbert. Maya-maya ay bigla uling umakyat sa kwarto. Binalikan ang mga posibleng kinalalagyan ng diary. Hanggang sa may sumagi sa kanyang isipan. Posible kayang hindi isang panaginip ang naganap kanina. Dumating si Alex. Gulat na tanong ni Raisa nang kanyang makausap sa telepono si Gilbert. Oo, excited na sagot nito. Akala ko nananaginip lang ako. Pero na-realize kong hindi iyon panaginip dahil nawawala ang diary na yakap-yakap ko bago ako nakatulog. Anong diary? May diary ba si Alex? Oo, natuklasan ko. Nasa closet niya. Wait, busy ka ba? Baka pwedeng pasyalan niyo ako rito ni Henry. Naku, kararating ko lang. Pero promise, bukas na bukas ay yayayain ko riyan si Henry. Teka, nasaan na nga pala ngayon si Alex? Iyon ang kinalulungkot ko. Nang magising ako, wala siya sa aking tabi pero ang nagpapalakas ng kutob kong dumating siya rito ay yung pagkawala ng diary. I swear, talagang yakap ko yun nang ako'y umidlip. Nagtanong-tanong ako sa mga kasama ko rito. Wala naman daw umaakyat sa kwarto. Sinong kukuha nun, di ba? Posible nga. Matamlay na sagot ni Raisa. Pero baka naman na-misplace mo lang. Baka totoong panaginip lang ang lahat. Baka dahil sa kaiisip mo sa kanya kaya inaakala mong totoo na ngang kasama mo siya. Bakas niya ang lungkot at pagdaramdam sa tinig ni Gilbert. No! Bigla niyang bawi. Hindi naman sa ganon. Mabuti na. Bukas na lang tayo mag-usap. First things in the morning. Papasyalan kita riyan sa inyo. Thanks. Talagang kailangan ko ng kaibigang makakausap. Isama mo na rin si Henry. Sure, sasabihin ko sa kanya. At kasabay niyon ay napatingin siya kay Henry na nooy kasalukuyang nagbabasa sa living room. Pagkababa ng auditibo ni Raisa, ay agad siyang sinalubong ng tingin ni Henry. Hawak pa rin sa mga kamay ang diaryong binabasa. Si Gilbert ba yon? Oo, matamlay niyang sagot sabay upo sa harap nito. Nagsindi ng sigarilyo. Anong sabi? Nalulungkot pa ba? Hindi mo narinig? Konti, pero hindi ko masyadong iniintindi. You know me, ayokong nakikinig sa mga usapan na may usapan. Ba't ka ngayon nagtatanong? May pagkasarkastik ka niyang tugon. Dahil ba alam mong nagpapakita ng senyales na buhay si Alex? Hey, what do you mean? Napakakunot noo si Henry. Oh, come on. Biglang tayo ni Raisa na may wang. Pwede ba? Wag mo na akong paandaran pa. Kilala na kita. Buking na kayo. At binirahan niya ng talikod at iniwan ang asawa. Raisa, wait! Hoy, linawin mong sinasabi mo. Believe me, Raisa. Totoong dumating rito si Alex. Magdamag kong hinanap ang diary. Hindi ko talaga makita. Alangan namang may kasama ako ritong mga engkanto na basta na lang kukuha ng mga gamit ko. Hindi kumibo si Raisa. Nakatingin lang kay Gilbert habang nagsasalita. Nakaupo na di-4 at nilalaro ang mga daliri, ang sigarilyong walang sindi. Hey, bakit parang hindi ka natutuwa? Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Bumuntong hininga si Raisa. Inabot ang lighter. Nagsindi. Nang makahit-hit, ay muling humugot ng malalim na buntong hininga. Ewan ko, anito.
Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maging damdamin sa sinasabi mong yan. Ha? Why? Napatanga si Gilbert. Tinititigan si Raisa. Biglang tumayo si Raisa. Nagpalakad-lakad sa harap ni Gilbert. Panay ang hitit-buga ng sigarilyo. Halatang may malalim na iniisip. Tumayo na rin si Gilbert. Come on, tell me. Hindi ka dating ganyan. May kinalaman ka ba kay Alex? Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Kung alam ko man, siguro hindi ko pa rin sasabihin sa'yo. Gulantang siya. Bakit? What's wrong with you? Akala ko ba kaibigan ka namin? Tinititigan siya ni Raisa. Ikaw kaya? Ano kaya ang gagawin mo kung malalaman mong ang asawa mo'y ano? Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Ituloy mo ang sasabihin mo. Agad na pinalis ni Raisa ang pagkakapigil sa kanyang braso na mga kamay ni Gilbert. Say it! Galit na sabi ni Gilbert. Sabihin mo, wag mo akong paikutin. Anong nalalaman mo? Look, lalong sumeryoso ang tingin ni Raisa. Itinuring ko na higit pa sa isang tunay na kaibigan si Alex. Pero hindi ko akalaing traidor pala siya. Traidor? At papaano naging traidor ang asawa ko? Heto, tignan mo ito. May inilabas na 2 larawan mula sa bulsa na suot na maong na dress. Ibinigay kay Gilbert. Anong tingin mo riyan sa mga litratong yan? Anong masasabi mo? Anong pagkukulang mo? Hindi makasagot si Gilbert. Natuon ang kanyang pansin sa hawak na mga litrato. Ang isa'y nakaakbay si Henry kay Alex at masayang nagngingitian habang ang ikalaway huling-huli ng kamera ang pagdampi ng mga labi ng dalawa. Ngayon ka magsalita, Gilbert. Ano ang magiging damdamin mo sa mga litratong yan? Masisisi mo pa ba ako kung sasabihin ko man sa yung tinaidor ako ni Alex? Nag-init ang mukha ni Gilbert. Mariin niyang nakagat ang labi. Gumuhit ang galit sa kanyang dibdib. Anong ibig sabihin ng mga larawang ito? Bakit magkasama sa kuha ang asawa mo at ang asawa ko? Anong relasyon ang namamagitan sa kanila? Ano? Huwag ako ang sigawan mo. Galit na buwelta ni Raisa. Kung nasasaktan ka man, ngayon, mas lalo na ako. Niloko ako ni Alex. Hindi siya naging tapat sa aming pagkakaibigan. Sabi niya noon, wala na sila ni Henry. Pero sinungaling siya. Sinungaling! Lalo siyang nagulumihan. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan niya sa isang braso si Raisa. Dinala sa upuan. Maupo ka. Mag-usap tayo. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Anong relasyon ni Henry kay Alex? Inis na bumuntong hininga si Raisa. Padabog na naupo sa itinuturong sopa ni Gilbert. Hindi mo pa ba maintindihan? Ang linaw-linaw naman ang pinagtataksilan tayo ni na Henry at Alex. Hindi mo pa rin makuha? Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi siya makakilo sa kanyang kinatatayuan. Nag-init ang kanyang mukha. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang si Alex. Hindi niya magagawa yan sa akin. At paano mo maipapaliwanag ang mga litratong yan, Aber? Basta na lang ba nagkakaroon ng larawan yan nang hindi kinukuhanan ng kamera? Hindi siya nakasagot. Nangangatal ang kanyang kalamnan sa tinitimping galit. Talagang masakit. Ako nga. Halos mahimatay sa inis nang unang nakita ko yan sa loob ng attache case ni Henry. Pero anong magagawa ko? Talaga yatang ganyan ang kapalaran ko. Dahan-dahang naupo si Gilbert sa tabi ni Raisa. Kailan pa ang relasyong ito? Noong una, dati na yon.
High school pa sila noon. Pero ang masakit, bakit inulit pa nila? Tignan mo ang mga kuha nila sa litrato. Mukha ba yan nila noong high school? Di ba ngayon lang yan? Ganyan kahaba ang buhok niya bago nawala sa isla, right? Tumango siya. Kaya nga nang sabihin mong malakas ang kutob mong hindi isang panaginip ang pagkikita nyo ni Alex, naiinis ako. Naisip ko talagang pinaglalaroan tayo ng dalawang yon. At ngayon, mas lalong lumalakas ang hinala kong matagal nilang plano ang pagkawala ni Alex. She disappeared. And they eloped at the proper time. Kaya lang, siguro hindi pa nagdi-disappear si Henry ay dahil sariwa pa ang pagkawala ni Alex. Mabubuki nga naman sila. Shit! Those bastard! Kaya pala panay ang yaya sa akin ni Henry na magbakasyon sa isla na yon. At ang Alex namang yon, kunwari pang problemado sa'yo. Yung pala, gusto lang magkaroon ng dahilan na maisama sa isla. Shit! Ginawa nila tayong tanga. Pinaikot na parang walang mga isip. Mga hayop! Napatiimbagang si Gilbert. Bawat masasakit na salita na binibitiwan ni Raisa ay parang maliliit na punyal na tumutusok sa kanyang dibdib, sa kanyang pagkalalaki, at ang itinuturing pa niyang pinakamatalik na kaibigan ang gumawa ng katraidoran na iyon. Mga buwisit sila. Hindi ko sila patatahimikin. Magbabayad sila. At walang paalam na lumabas siya ng bahay. At dito na po nagtatapos ang ikalimang bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!